Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Opo, pinakamamalapain sa salamat po muli sa patnubay at gabay mo sa bawat bahagi na aming banal na gawain na natapos na malapain noon. Salamat po. Hallelujah sa papuring awitin, malapain noon. Hallelujah ng mga awit, higit sa pagkilos mo. Aming kalagitnaan, malapain noon. Salamat po sa matami sa presensya. Patuloy mo kami pinupuspos, malapain noon ng banal na Espiritu. Hallelujah sa lahat po namin naman ng mga kapatiran, mga viewers, mahal na Panginoon, sa iba't ibang dako, mahal na Panginoon, sa kabila ng sabay-sabay po ngayon ang gawain ng linggo, hallelujah, mga live program, mahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, salamat po sa mga kapatiran, mahal na Panginoon, na nanonood sa banal na gawain dito po sa Bangar, mahal na Panginoon. Hallelujah, pagpalain mo po kaming lahat, mahal na Panginoon. Hallelujah, Father, in the name of dearest Jesus, I beseech you, Lord God, to bless thy word. Hallelujah. Please open the minds and understand the beloved brethren, especially the new ones, Lord God. Impart to them faith from their heart, to love their soul, love their salvation. Bless thy word, Father of Jesus. Use me, Lord, to preach your gospel with love and power. To the first, beloved Pastor Evangelist Willis Rad Almeida, the prayer of a righteous man, bless us, Father of Jesus, beloved Almeida children, and your humble servant. Please, dearest Jesus, anoint thy word, doubts and unbelief hindrances, cast out from us, bless us, Father of Jesus. Hallelujah, hallelujah, in Jesus' name, amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Padidayaw lang niya po Diyos, yung kapsat ko, hallelujah, na imbag ng oras, kada tayo amin, kakapsat, sa lahat po natin minamahal ng mga kapatiran sa naabot ng ating banal na gawain. Hallelujah, sa ating pastoral house dito po sa Barangay Nagsabaran, Bangal na Union. Hallelujah, salamat sa ating mahal na Panginoon at tayo pinakapagla-live sa ating banal na gawain. At salamat din sa mga minamahal natin mga kapatiran na sumusubaybay. Hallelujah. Huwag natin kalimutan mga kapatid ko, hallelujah, itong buwan na ito ng Setyembre. Hallelujah, ito pong buwan na ito, tayo po naka-schedule na meron po tayong crusade. Hallelujah, na kung saan ito po gaganapin natin, rain or shine, may bagyo, walang bagyo. Hallelujah. Tayo po magkukursada September 13, 14, 15, 16, 17. 5 days crusade sa Barangay Magallanes, Luna, La Union, Cover Court. At salamat sa mga Panginoon, tayo po nasa Cover Court. Kaya sa ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga kapatiran, I invite everybody to attend our crusade para makita natin ang ating hallelujah nahanap na kung paano ang Diyos nagpapagaling ng ating karamdaman, nagbabago ng ating buhay, nagbibigay ng himala. Higit sa lahat, ang ating panalangin ay pinagkikinggan ng Diyos. Hallelujah. Kaya sa ating mga viewers, hallelujah, sikapin niyo po na makadalo sa lahat ng ating mga kapatiran, sa mga naaabot ng ating banal na gawain. Hallelujah. Sabi nga nung isa nakausap ko, Kuya, nag-iimbita ka, kaso nandito kami sa abroad. Yung salita ng Diyos, madidinig nyo pa rin dyan. Kayo manood sa ating programa, sa ating live, dahil tayo po'y lubi naman na Panginoon, magandang signal sa ating crusade, mapapanood nyo po kami. Hallelujah. Kaya lahat po ng ating mga kapatiran, wala nang dahilan ngayon na tayo po'y lalayo pa sa mahal na Panginoon. Lahat po tayo, inaabot na ng prayer ng man of God. Dahil sabi nga the prayer of a righteous man availeth much. Ang panalangin ng taong matuwid ay pinakikinggan ng Diyos. Amen. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon dahil sa ating mga karamdaman, mga problema, dahil sa ating mga magulong buhay. Lahat naman ng tao ay may problema. Meron din mga karamdaman, iba-ibang klaseng karamdaman lang. Pati mga bisyo, lahat na ng tao talagang inaalipin ng kaaway ng demonyong Satanas. Lahat ng tao ay may sakit. Meron sakit para sa mayaman, cancer, dahil kailangan ng pinansyal. Meron sakit para sa mga mahirap,
ubo, sipon, lagnat, trangkaso. Oh. Meron sakit na para sa orthopedic, yung mga napipilayan, nababalian. Oh. Lahat na ng parte ng ating katawan, sabi nga na detect na merong parte ng ating katawan na merong nagiging karamdaman. Kaya minsan yung ating karamdaman, nag-umpisa lang sa sakit-sakit na nararamdaman natin, sakit ng ulo. Pag nagpa-hospital ka, nako, sasabihin, meron ka ng migraine. Sakit lang yung ulo. O, tapos, pagka nalaman na meron ka ng migraine, titignan pati mata. Nako, apektado na. O, paghinga mo, di ba ding mabaho ang hininga? Huwag ka lang mawala ng hininga. Kanya, tumawa ka agad yung mga kapatiran. Kasi hindi natin maiwasan yan. Lalo na pag hindi tayo nakapag-toothbrush sa umaga. Paggising pa lang. Oh. Yung iba nagmumumog. Oh. Kaya minsan yung iba nagtatakip kagad ng ng bibig. Ang masasabi ko dyan, di ba ding mabaho ang hininga? Pag nag-toothbrush ka, matatanggal din. Kesa yung mawalan ka ng hininga. O, mayaman, mahirap, may pinag-aralan, walang pinag-aralan. Nagkakasakit ngayon. Ay, meron ngang isang sikat na sa GMA. O, yan, pumanaw na. Yung nagsasabi dun sa programa niya na, hindi ko kayo tatantanan. Kilala na nyo yan. Talagang grabe. 50 years sa kanyang serbisyo sa broadcasting. Pero yung kanyang karamdaman, hindi niya natakasan. Iginupo siya ng kanyang karamdaman. Inagpahinga na siya. Ngayon, ayaw naman natin mag-judge kung saan siya nagpunta. Bahala na, malapay nun sa kanya. Ang akin ang masasabi, hindi natin hawak ang buhay. Lahat ng tao, ipinakita na ng malapay noon, siya ang ating sample. Siya ang ating ilustrasyon. Nung nagkatawang tao ang malapay noon, Diyos na nagkatawang tao, ipinakita niya kanyang pag-ibig sa lahat. Tinatawagan niya lahat ng mga may sakit. Kahit anong klaseng karamdaman, pag lumapit ka sa malapay noon, hindi ka itatabuin ng Diyos. Merong pagkakataon na ikaw ay bibigyan ng kagalingan ng malapang noon. Lahat ng nababasa ko sa Biblia, ang Diyos ay nagpapagaling. Walang karamdaman na hindi kayang pagalingin ng Diyos. Kaya salamat sa ating malapang noon, ang ating church ay 48 years na. Kaya yung mga nag-umpisa sa ating banal na gawain ng 1975, hanggang ngayon, na may mga karamdaman, iba-ibang klaseng karamdaman, lahat ng karamdaman dito ay pinagaling ng Diyos. Iba-ibang panahon nga lang Kung ba ganun sasabihin nga natin talagang merong 10 taon na, 20 taon, 30 taon, 40 taon, dekada na ang inabot. Ako, masasabi ko nga sa akin, ako 45 years na naglilingkod sa mahal na Panginoon. O, ang kiniklaim ko na lang yung 40 years na ako'y pinagaling ng Diyos sa aking karamdaman. O, dahil ako'y merong karamdaman, acute ulcer, acute appendicitis, ready for operation sa Chinese General Hospital. Sabi ng doktor doon, pag hindi ako nagpa-opera, mamamatay ako. Kung magpapa-opera ako, madudugtungan ang aking buhay. Hindi ko na alam kung anong klaseng karugtungan ng aking buhay. Pero hindi ako nagpa-opera, hindi ako nagpagamot, hindi na ako nagtitake ng mga medisina.
Sa panalangin ating mga pastor, Evangelista Willie Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Sa prayer ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Comun Almeda, panalangin, pag-aayuno, turo at aral nila. Pinakinggan ko sinunod. Hindi ko binaliwala. Kaya magmula noong 1978, ngayon, 2023 na, 45 years na, wala na akong sakit. Kaya grabing himala. Ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay tumutugon ng panalangin. Imagine yung pagagalingin ka ng Diyos na wala kang gamot, na iinumin, grabing bisa ng pagtawag sa Diyos. Tatawag ka sa malapay-nung, pagalingin mo ako. Walang gamot. Pinagalingan ko ng Diyos. Amen. Kaya yung ikaw mismo, tinan nyo, sa ating panahon ngayon, pag may sakit ka, magpakonsulta ka muna sa doktor. Pagkatapos, bigyan ka ng gamot. Hindi naman yung doktor ang nagpapagaling. Yung ibinigay sa iyo na gamot na bibili mo sa drugstore, yun ang iinumin mo at yun ang magpapagaling sa iyo. Paano kung wala ka ng pera? Di wag ka na magpakonsulta sa doktor. Hintayin mo na lang ang kamatayan sa bahay mo. Ayan, maraming mga nagpapa-hospital ngayon. Maraming nagpapagamot. Kasi ngayon kagad ang nasa kanilang kaisipan. Pag ako'y nagpa-check up sa doktor, babayaran mo yung doktor. Pagkatapos, bibili ka ng gamot, babayaran mo rin. Conforme na yan. Kung anong bisa ng gamot na ibibigay sa iyo, na iinumin mo. Kaya meron nga mga doktor na pag hindi mabisa ito, sa susunod na check-up mo, dadagdagan natin yung dosage. Dadagdagan yung bayad. Yung gastos. Ako naranasan ko yan. Kasi noong 1978, nagpa-hospital nga ako sa Chinese General Hospital. Ano na lang, ginanon-ganon lang yung tiyan ko, ang doktor. Huminga ka ng malalim. Sige. Nung sinabi, nakakakain ka ba? Opo. Sabi ng doktor. Kumusta ang pagkain mo? Minsan marami, minsan konti. Sumasakit ang tiyan mo? Opo. Ginagano niya. Talagang sasakit ang tiyan. Tinutusok niya. Meron kang ulcer. Uy, ulcer. Naisip ko kagad, siguro nakuha ko yun sa aking pag-inom ng alak. Dahil kahit wala akong kinakain, uminom ako ng alak. Naninigarilyo. Nung pinaano niya ako na inhale, exhale, wala kang sakit sa baga. Uy, nakaligtas ako sa baga dahil yung sigarilyo, yun ang target, yung baga. Pero yung tiyan, yun. May napindot siya uli sa gilid, meron kang appendicitis. Nung sumigaw ako ng aray, sabi niya kagad, malala na. Kaya kailangan operahan. That was 1978. Hanggang 3 months lang ako, nag-ano ng gamot. Gamot. Nagtataka ako, hindi gumagaling. Gamot sa umaga, gamot sa tanghali, gamot sa bago matulog, hindi ako gumagaling. Yung gawain ng Jesus Miracle Crusade, kapitbahay lang namin. Bible study pa lang. Sabi ng mga kapatiran, kasi kilala ako doon sa lugar namin, Nanding, subukan mo. Susubukan lang pala eh. Sabi ko, sige po, pupunta ako. Nung nakapunta na ako, nagtataka ako, nag-iiyakan. Sa madaling salita, nagpupuri sa Diyos. Nag-iiyakan sila, napupuspos. Yung Espiritu ng Diyos, nararamdaman nila, kaya sila umiiyak. Nung nag-iiyakan na, siyempre, nandun ako sa loob.
naramdaman ko yung yung presensya ng Diyos. May malamig na nagano sa ulo ko, tumuloy sa katawan ko. Mamayang konti umiyak na ako. Kasi ang kinakanta pa lang noon yung ang tanging alay ko. Kaya kailan mo ibibigay ang buhay mo sa Diyos. Habang kinakanta yon, umiyak ako. Tapos yung Panginoon, minamahal kita. Talagang daman-dama ko ng presensya ng Diyos. Nang pinanalangin ako na ating mga pastor, Evangelista Willie Estrada Almeda, at beloved stand pastor, Lina Kumon Almeda, ang sabi sa akin, magsisi. Umiyak ko ng tawad sa aking mga kasalanan. At sikapin ko na makadalo, maglingkod sa Diyos. Baguhan ako. Siyempre, hindi ko pa masyado maunawaan. Lagi kang dadalo. Napasagot ako ng opo. Lagi ako dadalo. Nung sumagot ako ng opo, naramdaman ko, nagkaroon ng bagong kalakasan ng aking katawan. Kaya nung gabi na yon, nagpabautismo agad ako. Gabi kasi yung Bible study, nag-uumpisa ng alas 5 ng hapon. Natatapos ng alas 7 hanggang alas 8, alas 9 ng gabi. Di ang tagal, ang haba kasi nagpapatotoo, nagpupuri sa mahal na Panginoon, tapos nagkakapuspusan. Pag nagkapuspusan, yung ibig sabihin, yung Espiritu ng Diyos, kumikilos sa gawain ng mahal na Panginoon. Nadadama namin ang presensya ng mahal na Panginoon. Tapos pangangaral na ng salita ng Diyos. Nagbibigay din kami. Siyempre, sugarol ako. Hindi ko naman iniisip na yung pagbibigay ko sa sugal, kasalanan. Basta lang alam ko, nagbibigay ako. Habang tumatagal na naglilingkod ako sa mahal na Panginoon, nalaman ko na lang na yung kinikita ko sa sugal, hindi pala pwedeng ibigay sa gawain ng Diyos. Kasi galing nga sa masama. Bakit ko nagsabing masama? Minsan sa panluloko. Tapos bibigay mo sa mahal na Panginoon, hindi ka tanggap-tanggap. Kaya, sabi na nangangaral, magbigay tayo yung sa ating kinikita. Yung hiningi ng mahal na Panginoon, ibigay natin, ikapwa at handog. Hindi naman hiningi ng mahal na Panginoon lahat. Basta ibigay natin yung 10% tithes and love offering, another 10%, 20%. Kaya doon sa panahon na yon, sinusubukan ko na magbigay. Habang ako'y sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, nararamdaman ko, lagi akong dumadalo, pumupunta ako sa mga Bible study, pumupunta ako sa gawain, every Sunday service, overnight. Naramdaman ko, hindi ko na namamalayan ng aking karamdaman ay pinagaling na ng Diyos. Nung nagpabautismo ako, doon ko nalaman na naugasan na ako ng aking kasalanan. Inugasan na ako ng mahal na Panginoon. Tinabangan na ako na magsugal. Tinabangan na ako na magpasugal. Tinabangan na ako na mag-inom ng alak, paninigarilyo, na wala lahat. Ngayon, habang binabasa ko ang salita ng Diyos, nag-aaral na ako ng salita ng Diyos, nabasa ko na. Yung 2 Korintos 5:17. Ang sinumang tao na kay Kristo ay bago ng nilalang. Ang mga dati niyang bagay na ginagawa ay nagsilipas na. Ngayon ay nawala na. Wala na, bago na. Kaya yun, magmula noong 1978, sasabihin ko sa inyo, hanggang ngayon, lahat ng aking bisyo wala na, inalis ng Diyos. At salamat sa mahal na Panginoon, ang aking katawan na may karamdaman, pinagaling na ako totally ng mahal na Panginoon. Binago ako ng Diyos, pinagaling ako. At pinagpala ng mahal na Panginoon. Bakit? Nung mga panahon na ako may sakit, hindi ako makalakad ng diretsyo, hindi ako makalakad ng maayos. Lagi ako nakayuko, dahil hawak-hawak ko ang tiyan ko. Masakit. Pag sumasakit ang ulcer, masakit. Pag sumasakit ang appendicitis, masakit. Kaya kumain ako at hindi ako kumain ng mga panahon na yon, eh hindi na ako tatagal. Malapit na ako sa kamatayan.
Pero salamat sa mahal na Panginoon, magmula sa prayer na ating mga pastor, ating beloved son pastor, Nina Comon Almeda, ang panalangin nila ay pinakinggan ng Diyos. Sa madaling salita, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, ang Diyos dito ay nagpapagaling. Amen! Ang Diyos dito ay nagbabago ng buhay ng tao. Kaya kawawa yung mga ayaw maglingkod sa Diyos. Kaya kahit gaano pang natapos mo sa buhay, ang tao meron tuldok ang kanyang buhay. It is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Paghatol na ang darating. Kaya nga kung ang Biblia ang pag-uusapan natin, lahat ng ating mga ginagawa, dadali ng Diyos sa kahatulan. Masama at mabuti na ginagawa ng tao, dadali ng Diyos sa kahatulan. Tingnan nyo, basahin natin sa Hebrews chapter 9 verse 27 at Ecclesiastes 12, 13, 14. Basa. Sa aklat ng Hebreo 9:27. At kung paanong itinakda sa mga taong mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Amen. Hallelujah. Itinakda ng mahal na Panginoon sa tao ang mabuhay na minsan, at pagkatapos ay ang kamatayan. Kaya huwag natin sayangin ang ating buhay. Itinakda pala ng Diyos sa taong mabuhay, at pagkatapos ay ang kamatayan. Kaya kung ang kamatayan ay darating sa tao na hindi naglilingkod sa Diyos, dalawang lugar lang ang pupuntahan niya. Langit, kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Impyerno, para sa mga ayaw maglingkod sa Diyos, sa mga ayaw maniwala sa Ebanghelyo ni Kristo. Dahil ang pangangaral ng salita ng Diyos ay napakahalaga. Gospel is the power of God unto salvation to those who believe. Kaya ang Ebanghelyo ng Diyos, Ebanghelyo ni Kristo, ang dala pala nito ay kaligtasan sa bawat maniniwala at maglilingkod sa mahal na Panginoon. Ngayon, tignan natin sa Ecclesiastes 12, 13, 14. Basa. Isa pang Bible reader natin dito. David, sama mo si Father Relio. Ecclesiastes 12, 13, 14. Sa Ecclesiastes 12, 13 at 14. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Hallelujah. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. Grabe, tignan nyo. Lahat tayo, walang exempted. Mayaman, mahirap, may pinag-aralan, walang pinag-aralan. Kahit na ikaw ay pastor, ikaw ay ministro, kahit na ikaw ay nangangaral na ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, dadalhin ng Diyos sa kahatulan ang ating lahat na ginagawa, pati kubli at hayag, mabuti at masama, dadalhin ng Diyos sa kahatulan ang ating mga ginagawa. Kaya kung ang mga tao ngayon ay walang panahon sa Diyos, sila ang pumipili ng kanilang lugar na pupuntahan. Dahil lang nais ng mahal na Panginoon, alamin mo ang salita ng Diyos, may katungkulan pala ang tao. Dapat siya'y maglingkod sa Diyos. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Katungkulan pala ng tao ang maglingkod sa Diyos. Kaya walang exempted. Sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Lahat.
Kaya hindi pwedeng sasabihin natin, ikaw ay pinanganak na mabait, ikaw ay matulungin, ikaw ay nagbibigay, ikaw ay mapagmahal, ikaw ay nakatapos ng pag-aaral, ikaw ay may magandang bahay, meron kang magandang sasakyan. Parang iniisip ng tao, naku, sigurado, sa langit na. Mabait eh. Hindi nagmumura, hindi gumagawa ng masama, mabait. Eh, ang Biblia nagsasabi, sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kaya sa ating buhay, kapag ikaw ay walang oras, walang panahon sa Diyos, ang Diyos ay wala ding panahon sa iyo. Ang Diyos ay wala ding oras sa iyo. Wala kang panahon sa Diyos, paano siya magkaroon ng tulong sa iyo? Wala kang oras sa Diyos, paano siya magbibigay ng mabuti sa iyo? Kaya ang tao, sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dadapat ang kaloob ng Diyos kay Kristo Jesus ay buhay na wala hanggan. Kung paano nabasa natin itinakda ng malabay nun sa tao ang mamatay na minsan pagkatapos ay ang paghukom. Ready kagad yung paghukom. Kaya kung mamatay ka na wala kang Kristo sa puso, mamatay ka sa kasalanan, mamatay ka sa bisyo, siguradong sa kahatulan ka na, sa impyerno. Magdurusa ka na. Kaya hindi exempted ang tao na ikaw ay mayaman, mahirap, ikaw ay may pinag-aralan, ikaw ay may tungkulin sa gobyerno. No. Hindi exempted ang tao. Bakit? Tingnan nyo, kay Lazaro at dun sa mayaman. Si Lazaro, mahirap. Pero maraming oras, maraming panahon sa Diyos. Nung namatay, pinasundo pa siya ng anghel para dalhin sa sinapupunan ni Abraham. Yung mayaman, namatay din. Halos pagkasunod lang sila, namatay. Yung mayaman, walang panahon sa Diyos. Pinagdasalan pa siya. Nandun ang kanyang mga kaibigan, nandun ang kanyang mga kasama. Dahil mayaman. Siyempre, maraming kaibigan niya, maraming mga kakilala niya, mayaman eh. Nung namatay, nagulat na lang. Pagdilat niya ng kanyang mata, nasa impyerno na siya. Nasa pagdurusa na siya. Yan ay nasa Lucas 16, na kung saan, yan ang magiging kalagayan ng tao na walang panahon sa Diyos. Kung ang tao ngayon sa ating panahon ay sige-sige lang, abante ng abante sa kasalanan, tandaan po natin, nasa uli ang pagsisisi. Kaya minsan sinasabi na natin, nung panahon na walang ulan, tagtuyot, ang mga tao talagang ginagawang lahat para uulan. Ang gobyerno, naranasan pa yung nagpalipad ng helicopter para ng tubig sa himpapawid, para ang mga pananim madiligan. Tuyong-tuyo na ang lupa, wala na. Pero nagkaroon tayo ng krusada sa Quirino Grandstand 1992. Challenge ang ating mga pastor, ang lahat ng leader ng reliyon, lahat ng sekta. Lahat pumunta sa Quirino Grandstand. Ating mga pastor, manalangin. Manalangin ng ulan. Nagpunta roon si Major Bobby Nugget. Ang sabi pa niyo nung una, pag hindi umulan,
ang kanyang baril, ang kanyang gamit na pumuputok, yun ang uulan ng bala. Yun ang sabi ni Major Nagit. Nandun, pati mga MPA nandun, mga kababayan natin na may sakit, marami, mga may karamdaman. Tumayo ang ating mga pastor, aawit pa lang ang choir, tumayo ng ating mga pastor. Pagtayo niya sa pulpito, nagulat na lang ang buong nandun sa Quirino Grandstand, pati ang mga kababayan natin na nanonood, nagulat na lang sila, biglang nagdilim. At pagkatapos mag-pray ng ating mga pastor, bumuhos ang napakalakas na ulan. Yun ay ginawa ng mahal na Panginoon para ipakita na ang ating mga pastor ay lingkod ng Diyos, propeta ng Diyos. Amen! Kaya maraming naligtas, maraming na-save, mga panahon na yan. Pati nga ang Pag-asa nagtaka. Ate beloved, Brother Mendez, nagulat na wala namang panahon na ulan na yon. Pero ang malapastor, nung pag-pray niya, bumuhos ang napakalakas na ulan. Pati yung mga lugar na hindi nauulanan, pati yung mga lugar na walang ulan sa kanila, nagtaka sila. Bakit napakalakas ng ulan? Sabi nga ng iba'y nagbaha pa. Dahil sa Diyos ay walang imposible. Ang panalangin ng tao matuwid ay pinakikinggan ng Diyos. Amen! Kaya yon, hindi makakalimutan yan. Miski tanungin nyo sa Pag-asa, that was May 1992. Tuloy tayo dito sa mayaman na namatay at kay Lazaro na namatay. Sa Lucas 16. Basahin natin para mga minamahal natin mga kababayan. Dito tayo sa versikulo 19. Patuloy ang basa hanggang sa 31. Basa. Amen. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kapitulo 16. Ang talata po ay 19. Tuloy po ang basa. Meron nga isang taong mayaman at siya'y nadaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. Hallelujah. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat at inilalagay sa kanyang pintuan. At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nanguhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso. At hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na mamatay ang pulubi. At siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay tiningin niya ang kanyang mga mata na natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Hallelujah. Datapat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masamang bagay. Datapat ngayon ay inaaliw siya rini, at ikaw ay nasa kahirapan. Hallelujah. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maari. At gayon din walang makatawid mula dyan hanggang sa amin. Hallelujah. At sinabi niya, ipinamamanhik ko nga sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patotohanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Hallelujah. Datapat sinabi ni Abraham na nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang silang pakinggan nila. At sinabi niya, hindi amang Abraham, datapat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y magsisi.
At sinabi niya sa kanya, kung di nila pakinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mahihikayat sila kahit ang isang magbangon sa mga patay. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya sa ating panahon ngayon, ito na talaga yung end time period. Na ito'y mangyayari. Ang mga tao ngayon, kahit na ilapit mo sa Diyos, kahit sabihin mo, nagpapagaling ang Diyos sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, iba-ibang klaseng karamdaman pinagagaling. Kahit patay, binuhay ng Diyos sa ating gawain. Maraming mga himala, napapakinggan lang ng mga tao, hindi pinapansin. Kaya itong mayaman, meron siyang mga mahal sa buhay na ayaw din maglingkod sa Diyos. Yung mayaman, nauna na doon sa pagdurusa. Nauna na siya sa apoy ng impyerno. Siya nangusap para yung kanyang mga kapatid huwag mapunta doon. Pero sinabi ng banal na kasulatan, nabasa natin, merong mga propeta, pabayaan mga propeta, nangangaral ng salita ng Diyos. Merong mga mangangaral ng salita ng Diyos. Dito sa huling talata, at sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin makihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Kaya pala, ang mga tao ngayon, napapahamak na lang, hindi natin alam. Maraming napapahamak, walang panahon sa Diyos. Sa kalsada na nga mismo, mayroong mga nakalagay na warning. Huwag magpatakbo ng mabilis. Merong nakalagay na prone area. Merong nakalagay doon na delikado yung lugar. Pero ngayon, ay halos laman ng balita para sa cellphone. Maraming na aksidente, maraming namamatay. Motor, babangga sa truck. Sidecar na may motor, babangga sa kapwa motor. Yung iba, nagpe-face to face na sa kalsada. Grabe. Ang nakakatakot, yung ambulansya, nagmamadali para dali ng pasyente sa ospital. Hindi na nakaabot yung ambulansya sa ospital, pati ang pasyente, doon na sa kalsada namatay. Nadagdagan pa, dahil yung kasalubong nila, hindi nagkabigayan sa kalsada, patay din. Kaya ang mga tao ngayon, inaagaw na talaga ni Satanas. Inaapura niya ang buhay ng mga tao para sa impyerno. Pero tingnan niyo si Lazaro. Merong oras, merong panahon sa Diyos, kahit na meron siyang sakit. Lipos ng karamdaman ang kanyang katawan. Pero siya ay naniwala na ang Diyos ay mabuti. Naglingkod sa Diyos na kung saan dumating ang kamatayan. Kaya dito, mayaman ka, mamamatay ka. May pinag-aralan ka, magaling ka, mamamatay ka. Si Lazaro mahirap, pulubi, namatay. Pero ang pinakita rito, 2 lugar ang kalang pinuntahan. Si Lazaro napunta sa sinapupunan ni Abraham, which is type of heaven. Yung mayaman na walang oras, walang panahon sa Diyos, doon sa pagdurusa. Sa pagdurusa sa apoy ng impyerno. Kaya kung ang tao ngayon ay hindi nagkaroon ng panahon sa Diyos, tandaan po natin na sa uli ang pagsisisi. Dadali ng Diyos sa katunanan lahat ng ating mga ginagawa, mabuti at masama. Kaya hindi porke sikat ka, kilala ka ng buong mundo, kahit presidente ka pa, kahit ikaw ay magaling na player sa basketball o kung saan-saan pa, sikat ka, tanyag ka, nangangaral ng salita ng Diyos, sinasabi mo, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabait, ikaw ay leader ng reliyon, nandiyan ka sa Roma, ikaw ay mamamatay din. Dahil ang tao ay tinakda ng Diyos sa kamatayan, ngunit salamat sa Diyos, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, ang Diyos dito ay nag-imala, ang Diyos ay nagpapagaling, ang Diyos ay nagbibigay ng bagong buhay. Kaya nga minamahal natin mga kababayan,
Maglingkod tayo sa Diyos. Tignan nyo. Ito, magugulat na naman kayo. Tayo, sinasabi natin, ang tao ay alikabok. Tama naman yan. Dahil si Adan, siya yung unang binigyan ng buhay ng Diyos na alikabok. Si Eva, kinuha lang na malapay noon sa tadyang ni Adan. Kaya ang mga babae, part ng lalaki. Amen! Yung babae, kinuha lang na malapay noon sa tadyang ni Adan. Kaya tingnan nyo, lahat ng mga lalaki na may mga asawa, yung may mga pamilya na, ang ating ribs, kulang ng isa yan. Miski tignan nyo sa sa x-ray. Pag di kayo naniwala, kapain na lang ninyo. Bakit ito? Parang sobra itong ribs ko na isa. Ito kulang. Kasi nga yung babae, yun ang ribs ng lalaki. Kaya pala, ang sabi nga, ang pinagsama ng Diyos ay di pwedeng papaghiwalayin ng tao. Binasbasan ng Diyos yung pagsasama. Amen! Pagsama kayo sa hirap at ginawa. Oh. Magsama kayo sa problema. Magsama kayo sa hirap at ginawa, sa problema, sa kasaganaan. Sa lahat na. Meron nga ako nakita Sweet na sweet Isang pinggan lang ang pinagkakainan nila, Sweet na sweet talaga. Sinusubuan si Mister. Si Mister sinusubuan si Sweetheart. Ay, sweet na sweet. Isang pinggan lang. Isang baso din. Pag inom ni Sweetheart, inom din si asawa. Uy, nagkaroon ng problema. Nung nabasag yung pinggan, wala na silang kakainan. O, ano mangyayari? O, gerapatani na yan. Away na. Dahil hawak ni Mister yung pinggan, dumula sa kamay. Bagbagsak. Basag. Yun na. Yung sweet na mag-asawa, napunta sa gera. Dahil lang sa pinggan na nabasag. Simple lang naman ang solusyon. Bumili uli kayo ng tig-isa na kayong pinggan. Tapos ang ulam nyo sardinas, tuyo, hati talaga kayo. Yung baso, huwag nyo nang hintayin na mabasag. Bumili na kayo ng pares na baso. O, meron nga nakalagay ngayon sa mga baso Smile. Oh, I love you. Oh, nakalagay na sa baso yun. Your number one dad. Your number one Mrs. Ang ganda. Bakit? Kasi nga si Eva galing lang sa katawan ni Adan. Amen! Kaya yung mga hindi pa nagpapakasal, huwag kayong maghanap na maraming Adan. Huwag kayong maghanap na maraming Eva, magkakasala kayo. Dahil ang binabasbasan ng Diyos sa ating gawain, magsasama sa hirap at ginawa, pati sa langit, magkakasama tayo, maglilingkod sa Diyos. Amen! Everybody say praise the Lord! Bakit napunta ako sa pag-aasawa? Niloob ng Diyos. Para masabi ko na hindi biro ang paglilingkod sa Diyos. Amen! Kaya nga yung iba, nakapag-celebrate sila ng 25 years. Anong 25? Silver. Yung iba, nag-celebrate ng 50. Golden. Imagine yung
Huwag mo na hintayin yung 25 tsaka 50. Yung araw-araw lang kayo magkasama, yan ay pagpapala na sa mag-asawa. Amen! Imagine, araw-araw kayo magkasama. Magkakasama kayo sa hirap at ginawa, yan ay pagpapala na. Ngayon, sabi ng banal na kasulatan dito, nabanggit ko, kung tayo ay galing sa alikabok, ito, dagdag nyo sa inyong karunungan at kaalaman. Sabi ng banal na kasulatan sa Proverbs 21:17. Basahin mo natin yung Proverbs 21:17 at sa Job chapter 25 verse 6. Basa, tig-isa kayo dyan. Para madagdagan ang ating mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Job 25:6. Amen. Dito po sa aklat ni Job, Kapitulo 25, ang talata po ay 6. Gaano pa nga kaliit ang tao na isang uod, Hallelujah! at ang anak ng tao na isang uod. Hallelujah. Grabe. Akala natin, ang tao talaga galing sa alikabok. Pero itong nasa Job, chapter 25, verse 6, ang tao uod. Diyos ko, gaano pa nga kaliit ang tao na isang uod at ang anak ng tao na isang uod. Grabe. Tsaka na natin pag-aaralan yan. Iniisip nga kanina, sabi ko, grabe pala. Ang alam natin, yung inuuod, yung mga yung mga madumi, yung hindi mo naubos sa pagkain, nakalimutan mo, karne, uuudin. Isda, uuudin. Ayan. Kahit anong klaseng alaga natin, hayop, inuuod. Tapos tayo ng mga tao, uod din pala. Pero first class tayo na uod. Nagpupuri tayo sa Diyos. Amen! Tayo yung mga uod na mahalaga. Naglilingkod tayo sa Diyos. Ang mga tao sa sanlibutan na hindi naglilingkod sa Diyos, talagang pupunta sila sa impyerno para uuurin. Dahil ang uod at apoy ay hindi na mamatay sa impyerno. Kaya ito example na ang tao buhay pa, na hindi naglilingkod sa Diyos, ready na siya sa impyerno. Dahil ang nasa impyerno, uod at apoy na hindi na mamatay. Kaya pala pag pinapalabas yung ating pinanonood na na pinikula dyan, yung Hell is Real, talagang totoo ang impyerno. Yung mga itinapon sa impyerno, inuuod. Bakit? Ngayon pa lang yung tao na ayaw maglingkod sa Diyos, buhay ka na, inuuod ka na. Dahil sa kasalanan. Ang lugar ng tao makasalanan ay impyerno. Ang lugar ng mga taong ayaw maglingkod sa Diyos, impyerno. Amen! Yung mga ayaw maglingkod sa Diyos, ayaw kilalanin ng Diyos, ang impyerno naghihintay sa kanila. Pero tayo, salamat sa Diyos, naabot tayo ng prayer ng man of God, naabot tayo ng panalangin ng tao matuwid, ng mga manggagawa, nag-asikaso ng banal na gawain, sama-sama tayo na naglilingkod sa Diyos. Pinagpala tayo ng Diyos. Amen! Kaya tingnan nyo dito sa Proverbs 21:17. At basahin pa natin dito sa Isaiah 42:7 and 8, Isaiah 40:2
28 to 31. Basa. Sa mga Kawikaan 21:17, ang umiibig ng kalayawan ay magiging dukha. Ang umiibig sa alak at langis ay hindi yayaman. Grabe. O, tingnan nyo. Kayo mga walang panahon sa Diyos, nagpapakayaman. O, yan. Nagpapakasikat, tanyag. O, lahat na. Masasabi natin. Ang umiibig sa kalayawan, o lahat ng kalayawan ng sanlibutan, ay magiging dukha. Magiging talagang mahirap na tao. Kasi nga, walang panahon sa Diyos. Ano ang sabi dyan? Ang umiibig sa alak at langis ay hindi yayaman. O, wala nga. Talagang totoo yan. Yung mga lasenggo, ang naging kayamanan nila, yung sakit, cancer sa atay, cancer sa bituka. Yun ang naging kayamanan nila dahil bakit? Naubos ang pera nila sa pagpapagamot. Malakas uminom, malakas sa alak, pati sa pulutan. Nagulat na lang, nagkaroon ng mga maraming sakit sa katawan. Sakit sa baga, sakit sa puso, sakit sa atay, bandang huli, sakit, panggastos. Wala nang pambili ng ataol. Mangungutang na. Naubos na sa alak, naubos sa bisyo. O ang mga taong nagmamahal sa kalayawan, sa sanlibutan, nako, hindi kayo yayaman na mainam na pagyaman, magiging dukha kayo. Kaya pala dito sa ating banal na gawain, salamat sa malabanon. Tingnan nyo mga patotoo natin. Nung araw wala tayong makain, talagang isang kaig, isang tuka, naglingkod sa Diyos na may katapatan, ngayon pinagpala ng Diyos, pinasagana ng Diyos. Yung mga walang trabaho, nagtapat, nagbigay, mahal nilang gawain ng Diyos, hindi ang kalayawan ng sanlibutan, hindi ang kalayawan, sumunod sa utos ng Diyos, ngayon sila nagtatamasa ng pagpapala. Amen? Kaya ang laki ng kaibahan. Pag naglingkod ka sa Diyos, nandyan talaga, nakaabang sa iyo ang pagpapala. Nakaabang sa iyo ang kasaganaan. Amen? Everybody say praise the Lord. O, dito tayo sa 42. Isaiah 42, 7 and 8. Isaiah 40, 28 to 31. Basa. Amen. Dito po sa Isaiah Kapitulo 42, ang talata po ay 7 hanggang 8. Upang magdilat ng mga bulag na mata, Hallelujah. upang maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan, Amen. at nilang nangauupo sa kadiliman mula sa kabilangguan, ako ang Panginoon, na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian na hindi ko ibibigay sa iba, o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Tingnan nyo ang kaibahan natin sa paglilingkod sa Diyos. Ang sanlibutan, pinupuri nila, mahal naman nila yung mga graven images. Yung mga inanyo ang larawan. Mahal nila yung mga dekorasyon sa bahay nila. Ang Diyos na pinaglilingkuran nila, naging dekorasyon na lang ng kalang bahay. Bakit? Nilalagay niya na ng altar, nilalagyan ng kandila, ng ilaw, nilalagyan ng mga bulaklak, dekorasyon sa bahay. Kaya yung iba, pagpasok pala ng bahay, ang sinasabi kaagad, nagpintas. Nagpintas ni. Nagpintas na ta. Natitipin ang gatangam data. Ijay Quiapo. Ijay Divisoria. At aglaklako dita. Ipukaw da. Oh, baka meron kayong butas sa kaldero. Butas sa planggana. Palit tayo. Palit tayo ng ribulto. Ganon.
ang sanlibutan. Kaya yung mga papasok sa bahay natin, nung araw akala natin ay, tuwan-tuwa talaga. Nagsyatan, nagpintas si Ribulto. Katawa pa Oh? Doon sa iba, di Ribulto dumawat ti cake. Ang Ribulto doon sa isang lugar sa Novaliches, dahil nagtatrans, yung nagdadasal, nagtatrans, pagkatapos mag-trans, yung Ribulto magsalita, cake, ay, mabising gayam di Ribulto, dumawat ti cake. Dito, ang Ribulto sa Biblia, pagsamba sa demonyo. Kaya pala ang demonyo humingi ng cake. Bakit hindi bigyan ng spaghetti? Dagdagan ng spaghetti at saka manok. Para kompleto na. Total, itatapon kayo sa impyerno, busog muna kayo. Para pagdating sa impyerno, uod pala ang tao, nag-abang na ang uod at apoy sa impyerno. Pero tayo na namulat sa katotohanan, ang sabi ng verse 7, upang magdilat ng mga bulag na mata, upang maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan, at nila nangauupo sa kadiliman mula sa bilangguan. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan, ang aking kaluwalhatian na hindi ko ibibigay sa iba, o ang aking kapurihan sa mga larawang inanyuan. Everybody say, praise the Lord! Purihin natin ang Diyos. Kaya pala dito sa ating banal na gawain, hindi na Ribulto ang nakikita. Ang nakikita nila, Jesus Miracle Crusade International Ministry logo. Jesus saves. Jesus heals. Amen! Yan ang nakikita. Kaya pagpasok ng iba, ng mga baguhan, nagugulat. Nakakakilabot naman dito sa gawain nyo. Lumalakad pa lang sila sa chapel, hindi na sumasayad ang kalang mga paa. Parang sinasabi nila, talagang papunta na sa langit. Amen! Everybody say, praise the Lord! Yan ang kaibahan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kasi nandito ang uling propeta ng Diyos. Ang panalangin ng tao matuwid ay pinakikinggan ng Diyos. Amen! Basahin natin, Isaiah 40, 28 hanggang 31, at sa mga uling talata, mga awit 91, 15, 16. Sa aklat ng Isayas 40, 28 hanggang 31. Hindi mo baga naalaman, hindi mo baga narinig, ang walang hanggang Diyos, Hallelujah! ang Panginoon, ang may lalang ng mga wakas ng lupa, hindi nanlalata o napapagod man. Amen! Walang makatarok ng kanyang unawa. Siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina, at ang walang kapangyarihan ay pinananaganan niya sa kalakasan. Amen! Pati ng mga kabinataan ay manlalata at mapapagod, at ang mga binata ay lubos ng mga bubuan. Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y pailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papapagod. Sila'y magsisilakad at hindi manganghihina. Amen! Palakpakan natin ang mahal na Panginoon! Tignan nyo, salamat sa mahal na Panginoon. Nagtataka nga ako dito sa ating mga kapatiran. Sabi nga lang, kung kailan ako senior citizen na, dun pa ako lumalakas. Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng lakas. Amen! Basahin ko na lang. Hindi mo baga alaman? Hindi mo baga naalaman? Hindi mo baga narinig ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang ng mga wakas ng lupa. Hindi nanlalata o napapagod man, walang makatarok ng kanyang unawa. Siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina. Amen! At ang walang kapangyarihan
ay pinananaganan niya ng kalakasan. Pati ng mga kabinataan ay nanlalata at nangapapagod. At ang mga binata ay lubos na nangabubuwal. Ngunit sila naghihintay sa Panginoon ay nagbabagong lakas. Sila'y pailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila nagsisitakbo at hindi nangapapagod. Sila nagsisilakad at hindi nanghihina. Amen! Everybody say praise the Lord! Bakit ko nabasa ito? Ano, may nadinig ako nagpapatotoo ng mga kapatiran. Puyat sila ng overnight. Umahayo. Pagkatapos, naglalaba pa sila. Oh, sabi nga nila, grabe, binibigyan ako ng extra strength ng mahal na Panginoon. Amen! Oh, nagpupuyat, nag-overnight, di natutulog. Oh, amen! Nag-overnight, hindi nagtutulog. Amen! Hindi nag-overnight, panay ang tulog. Hindi nag-overnight, panay ang tulog. Ang pinagtataka ko, yung hindi nag-overnight, panay ang tulog, silang mahina. Yung nag-overnight, na hindi natutulog, silang malakas. Totoo pala ang salita ng Diyos. Amen. Hindi nangihina yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sila binibigyan ng panibagong lakas ng mahal na Panginoon. Amen. Isipin nyo, umikli na nga yung oras ng ating overnight. Nag-umpisa tayo ng alas 9, natatapos na lang ng alas 3. Pag ginaganaan nyo nagpiprints, inaabot lang ng alas 4. Samantalang yung ibang gawain, nag-uumpisa ng alas 10 ng gabi, natatapos may araw na. Sumikat ng araw ng alas 6. Pero yung mga kapatiran, habang maraming paglilingkod sa Diyos, maraming pagpapala ang natatanggap. Amen? Kaya pag konti ang paglilingkod mo sa Diyos, konti na rin ang matatanggap mo. Oh. Kaya salamat sa mahal na Panginoon. O kami, nag-aasikaso ng overnight dito sa Bangkar. Friday, nag-aasikaso pa ng gawain doon sa Baki. Friday din. Oh. Yung gawain sa Baki, alas 12 hanggang alas 4. Pag uwi, sabi nga nung iba, maglalaba pa. Hindi maglaba. Nag-aasikaso ng pamilya. Oh. Pag nadinig na yung iyak ng bata, naku, pati ako naiiyak eh. Ang sarap maging bata eh. Bakit? Pag nadinig ng tatay yung anak na umiiyak, kakargahin kagad. Kakargahin kagad ng tatay. Pag nadinig ng nanay na umiyak yung anak, kakargahin kagad ng nanay. Yung lolo, sino kaya ang kakarga? Kaya ang sarap maging bata. Amen? Kaya pag nadinig itong nag-iyakan dito sa likod, 3, sa harap, 2, sabi ng tainga ko, hallelujah! Nagsabay-sabay para meron kaming combo. Iba-ibang music ang nadidinig ko. Iba-ibang tono ang nadidinig ko. Pag umiyak nandito, Ama! Doon sa kabila, parang sirena. Woo! Yung isa pag umiyak, parang walang hininga. Pag nagsabay-sabay, parang music na sa tainga ko. Kaya, ang ginagawa ko, wala akong ginagawa kundi pakinggan na lang sila. Sarap maging bata.
O bakit? Kinakarga agad ng nanay at tatay. O? Mamayang konti, ipapasa sa akin. Lolo, daddy, pakikarga, pakisuyo. Ay, nako. Minsan, dalawa-dalawa nagsabay Ano ba to? Huwag sana magdagdagan pa. Pero gusto ko, ang aking maging apo, madagdagan pa. Dahil maganda, maraming magpupuri sa Diyos na anak ng Diyos. Amen? Yung iba, walang anak. Ayan. Wala. Mga lahi siguro sila ng kanilang mga mahal sa buhay na may problema. Pero salamat sa Diyos, tayo na mga may anak, lahi tayo ni Abraham. Amen? Dahil si Isaac, sabi, magiging kasing dami ng bituin sa langit. Amen? Ganun tayo ng mga anak ng Diyos. Kaya pag isa pa lang ang anak mo, mag-pray ka, maging dalawa. Pag dalawa na ang anak mo, mag-pray ka, maging tatlo. Pag apat ng anak mo, puro babae, Diyos ko, maghanap ng lalaki. Pag babae pa rin, mag-pray pa rin. Ang Diyos naman na nakakaalam niyan Amen? Mag-pray lang, ang Diyos na nakakaalam. Amen? Mas mainam na yung maraming magmamano sa iyo pagdating ng araw. Kaysa yung ikaw lang mag-isa mo sa bahay. Napakahirap niyan. Meron akong mga napuntahan na ganyan. Tinatanong ko, nasan po yung mga anak nyo? Hindi makasagot. Bakit po? Wala akong anak. Sino po naglalaban ng damit nyo? Katulong. Sino nagpapakain sa inyo? Katulong. Paano ngayon kung walang pansweldo sa katulong? Wala na. Umalis din ang katulong dahil wala nang sweldo. Pero salamat sa Diyos, tayo na nandito, pinagpalang tunay ng mahal na Panginoon. Lahat tayo pinagpala ng Diyos. Amen! Kaya, mainam na naglilingkod ang tao sa Diyos. May oras tayo sa Diyos, ang tulong ng Diyos nandyan lang. Amen? Dahil sabi dito sa uling talata na mabasa natin mga awit, 91, 15, 16. Basa. Amen. Dito po sa mga awit, Kapitalad 91, ang talata po ay 15 hanggang 16. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isa sa kanya sa kabagabagan. Amen. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay. Hallelujah! At ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord! Tingnan nyo, habang binabasa ko itong 15, sundan nyo ako dyan sa inyong mga Biblia. Basahin din ninyo. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako isa sa kanya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Kaya grabe. Imagine, magmula na nandito tayo, naglingkod sa malapay noon. Tignan nyo, ang pangako ng Diyos sa atin, unti-unti na natin natatanggap. Ang pangako ng Diyos na binibigyan tayo ng kalakasan. Magmula nung pinagaling tayo ng Diyos, tinugtungan na ng Diyos ang ating buhay. Nung iniwanan natin ang ating mga bisyo, pinagpala na tayo ng Diyos sa pisikal. Amen! Pati ang ating mga mahal sa buhay, pinagpala ng Diyos. Kaya pag napapakinggan natin yung patotoo ng mga kapatiran, dati may mga taning ang kalang mga buhay. Maikli na ang kalang panahon, maikli na ang kalang buhay. Ngunit magmula na naglingkod sa Diyos, nandito, kasama natin na nagpupuri, na nanalangin sa Diyos. Amen! Umulan, umaraw, nandito may bagyo, walang bagyo. Nandito nagpupuri tayo dahil ang ating gawain ay totoo. Amen! Meron tayong matatanggap na pagpapala sa Diyos. Bubusugin tayo ng Diyos ng mahabang buhay.
Amen? Imagine, bubusugin ka ng Diyos. Grabe. Kaya pala sinasabi ng ating mga pastor, pag pinapahalagaan mo ang kaligtasan mo, papahalagaan ka ng Diyos. Amen! Kaya dun sa mga naglilingkod sa Diyos na pinapahalagaan nila ang kanilang natanggap na pagpapala, iniingatan nila kalang buhay, nandyan ang proteksyon ng Diyos. Nandyan ang pagpapala. Kaya nung sabi ng banal na kasulatan, darating sa atin ang panahon ng kaginawahan. Giginawa pala talaga tayo. Amen! Pagpapalain pala tayo ng mahal na Panginoon. Amen! Hindi manghihina ang ating pisikal na katawan. Kahit na ikaw ay pagod, pag ikaw ay nagpuri, binibigyan ka ng kalakasan ng mahal na Panginoon. Kahit na ikaw ay puyat, pag inisip mo yung kabutihan ng Diyos sa paglilingkod mo sa Kanya, napupuyat ka dahil naglilingkod ka sa Diyos. Napupuyat ka dahil sumasamba ka sa Diyos. Hindi ka tulad dati, napupuyat tayo, napapagod tayo sa bisyo. Wala tayong pag-asa sa buhay na nandito sa sanlibutan. Wala na tayong pupuntahan kundi kapahamakan sa apoy ng impyerno. Ngunit salamat sa Diyos sa panalangin ating mga pastor na mga manggagawa, naabot tayo ng pag-ibig ng Diyos. Ngayon nakikinabang tayo sa pagpapala ng Diyos. Physical blessing, material blessing, spiritual blessing, plus kaligtasan at buhay na walang hanggan. Everybody say praise the Lord! Di baling mapagod tayo sa paglilingkod sa Diyos, sa ating pagkukusada, sa ating pag-aasikaso ng gawain. Mas mainam na tayo yung nagliligtas ng mga tao. Tayo yung naghahanap ng mga kaluluwa na iniibig ng mahal na Panginoon. Amen! Hindi katulad ng mga nasa reliyon, walang panahon sa Diyos. Kahit ano pang natapos ng tao sa sanlibutan, pag wala si Kristo sa kanya, wala siyang pag-asa para sa kaligtasan. Dahil ang Diyos ang magliligtas ng taong naglilingkod sa Kanya. Kaya kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, malalaman mo na ang Diyos ay kasama mo. Dahil sabi ng Biblia, ang lahat ng naniniwala at sumasampalataya sa Diyos, sasamahan ng Diyos. Amen! Everybody say praise the Lord! Kung tumatawag tayo sa Diyos, pinagkikinggan ng Diyos ang ating panalangin. Nung may makaramdaman tayo, mahal na Panginoon, pagalingin mo ako. Pinagaling tayo ng Diyos. Mahal na Panginoon Jesus, pagpalain mo ako. Mahal na Panginoon Jesus, baguhin mo ako. 10 na aking mga mahal sa buhay, pinakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Nagulat na lang tayo. Tayo, tumagal na sa paglilingkod sa Diyos. Bakit? Kasi meron tayo natanggap na mabuting bagay na nagmumula sa Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. Kesa yung mga nasa reliyon. Nakita ko, sabi ko, grabe. Kahit pala gaano ka kasikat sa sanlibutan, kilala ka, tanyag ka, nandiyan ang maraming tagahanga, nandiyan ang marami mong natutulungan, pero hindi yun ang paraan ng Diyos para sa kaligtasan. Dahil sabi ng Biblia, ang lahat ay dadali ng Diyos sa katulan. Ang bawat ginagawa nating kubling bagay, hayag na bagay, dadalhin tayo ng Diyos sa katulan. Ang Diyos ang hahatol sa ating mga ginagawa. Pero salamat sa Diyos, magmula nung nandito na tayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, ang Espiritu ng Diyos na nasa atin, yan ang ating gabay, yan ang ating patnubay, yan ang ating kalakasan. Amen! Siya ang ating buhay. Kaya lahat ng ating mga pagpapala na tanggap, nagmumula sa mahal na Panginoon. Hallelujah, tayo na mismo nagbibilang kung ilang taon na tayo naglilingkod sa Diyos. Wala nang bisyo. Amen! Everybody say praise the Lord. Pati karamdaman natin, hallelujah, na totoo ang salita ng Diyos. Ang Diyos ang nagpagaling ng ating mga karamdaman. Ang Diyos ang nagbago ng ating mga buhay. Ang ating mga panalangin, pinakikinggan ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Dahil sabi ng Biblia, marami ang tatawag sa mahal na Panginoon. Marami ang tatawag sa Diyos. Pero baka isang araw, di sila mapakinggan ng Diyos. Dahil sabi ng Mateo 7:21, uling talata na aking mababasa. Hallelujah! Ang sabi rito,
Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Everybody say, praise the Lord. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Nagaganap natin, nagagawa natin, nasusunod natin ang utos ng Diyos. Kaya tayo, tiyak, may langit na naghihintay sa atin. Everybody say, praise the Lord. Ang mabuhay at mamatay kay Kristo'y pakinabang. Hallelujah, tayo na naglilingkod sa Diyos, napalapit tayo sa Diyos, at ang Diyos ay nasa atin na. Everybody say, praise the Lord. Tayo anak ng Diyos, magmamana ng buhay na walang hanggan. Tayo po'y magpuri, umawit sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Let us offer a song of praise to dearest Jesus. Sa lahat ng ating mga minamahal na mga viewers, samahan nyo kami sa pag-awit sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat tayo binibigyan ng pagkakataon na mahal na Panginoon, purihin natin siya. May bagyo, masamang panahon, andito tayo sa gawain ng Diyos upang maglingkod sa ating mahal na Panginoon. May pagpapala, walang pagpapala, maingat nating inaalagaan ang ating kaligtasan. Dahil ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala, ang Diyos nagbibigay ng kaligtasan, ang Diyos na atin nakilala ay totoong Diyos. Hallelujah! Salamat sa ating mahal na Panginoon. Habang tayo maawit para sa ating mga nandyan. Hallelujah! Purihin natin ating mahal na Panginoon. Gladys. Hallelujah! Gerly, yung ating bawang lakas sa akin, masaya ako sa aking tungkulin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dumating man ang pagsubok. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Sa iyong pag-ibig, Jesus. Dumating man ang pagsubok, ang mga pag-iingalay, walang nakapantay sa iyong pag-ibig. Oh yes, amen, hallelujah. Yes, amen, hallelujah.
Masaya ako sa aking tungkulin sa paglingkod sa Diyos. Masaya ako na nandito ako sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dumating ba na mga pagsubok? Wala mga maghiwalay sa ating sa Diyos. Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Uriin ka, pinakamamahal na Jesus. Salamat po, mahal na Panginoon, sa matamis na presensya. Tunay na ikaw ay Diyos na narito sa aming banal na gawain, sa aming kalagitnaan. Maraming po salamat, mahal na Panginoon, sa mga kapatiran na patuloy mo, pinupuspos sila na yung banal na Espiritu, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah! Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Abang kumikilos sa mahal na Panginoon sa ating banal na gawain, ano man ang ating mga kahilingan, sama-sama na natin pag-pray. Hallelujah. Lahat tayo, narito ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Manalangin ang bawat sa. Hallelujah. Hingin natin ang ating mga kahilingan sa mahal na Panginoon, mga pangailangan natin. Ang ating makaramdaman. Hallelujah. Ang lahat ay magsumamo, pagalingin tayo ng mahal na Panginoon. Opo, mapagpala ang Diyos sa mga manahal. Pangalan ng pinakamamahal na Jesus. Lahat po kami, mahal na Panginoon, na narito ng mga anak mo. Nagkakaisang dumadalangin, mahal na Panginoon. Para po sa mga kapatid na may mga sakit, mahal na Panginoon, mula ulo hanggang talampakan. Pagalingin mo sila. Ano mang parte ng aming mga katawan na may nararamdaman, mahal na Panginoon, pagalingin mo. Ano mang mga problema ng mga kapatid na lutasin mo. Ano man ang kalang mga pangangailangan sa buhay. Ano sa kalang mga pamilya, mahal na Panginoon. Financial problem, mahal na Panginoon. Marital problem, mahal na Panginoon.
o ano man, mahal na Panginoon, hallelujah, ang mga pangailangan ng mga viewers, mahal na Panginoon, sa oras na ito. Ang lahat ng mga kapatiran, mahal na Panginoon, hallelujah, na aabot ng iyong banal na gawain. Abutin mo rin sila, mahal na Panginoon, sa kanilang mga pangailangan sa oras na ito. Pagpalain mo kami lahat, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Gamitin mong bawal sa amin, mahal na Panginoon, sa pagliligtas pa ng mga kaluluwa sa mga huling araw na ito na malapit ka na babalik, mahal na Panginoon. Padatnan mo kami, mahal na Panginoon, na handang-handa na, mahal na Panginoon, sa salubong sa iyo, mahal na Panginoon. Lahat ng mga kapatiran, pagpalain mo, 10 na kalamamahal sa buhay. Kabagang mong bawal sa amin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Lensa natin mga sarili. Cast out natin ang mga sakit karamdaman na sa ating katawan. Paksyatin tayo, kakabsat ko, di kita sakit nga, databagi tayo. Hallelujah, ang aming problema, ang aming naarami tayo nga dakers, o pumapagpalan Diyos sa mga manan. Mga Jesus, malapit lahat kami. Hallelujah. Lumalapit siya, malapit may mga sakit ng iba ng mga kapatid, may mga problema, may mga pangailangan. Malapit noon ang mga natitirang kahinaan pa ng mga anak. Alisin mo, tulungan mo kami sa pangalan ni Jesus. Demonyo ng mga sakit karamdaman, maalis ka. Hallelujah, demons of infirmity, sickness and diseases, cast out in the name of Jesus. Be healed in Jesus' name. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, demons of pain, back pain, lower back pain, UTI, cast out. Fever and flu, cast out. Sicknesses, cast out in Jesus' name. Problems be solved. Hallelujah. 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 Sicknesses, cast out in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be blessed, be blessed. Fever and flu, cast out in Jesus' name. Be blessed. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Problems be solved. Poverty and vices began. Jesus' name. Hallelujah. Palakpakan tayo ni Apo Diyos. Lahat tayo pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang malakas sa mahal na Panginoon. I-claim na natin, hallelujah, ang kagalingan natin makaramdaman. Kamti natin, hallelujah, ang pagpapalang physical, material, financial, spiritual. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Lahat tayo magtaas ang ating mga kamay. Ako faith, action with pananampalataya. Hallelujah, kilos na may gawa. Lahat tayo, sigaw ng hallelujah, praise the Lord 3 times sa mga ating pagtalon. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin bilang mamar ba Jesus. Sabihin natin, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Buriin ang ating bilang mamar ba Jesus. Sa ating minamahal ng mga viewers, sa lahat po ng mga nandyan sa inyong mga tahanan, naabot ng ating banalagwain sa mga baguhan, na mga nagte-text, sumatawag sa inyong bang lingkod. Patuloy kami nagpe-pray sa inyo. Hallelujah, sa kapatiran natin na isa. Hallelujah, na talagang hindi inaasahan ng aksidente. Meron siyang sinisira na kaibigan niya. Yung kaibigan niya, mahirap kumbinsihin. Pero ngayon, nanganganib ang buhay. Hallelujah. Kaya patuloy natin ipagpipray. Dahil sila yung nag-angkas sa motor, magkasintahan. Hindi inaasahan. Na-aksidente. Yung brother, ngayon, lumagapak ang kanyang ulo. Nagkaroon ng blood clot. Yung sister, mapuputulan yata ng paa. Grabe. Kaya napakahirap. Hindi masama magkaroon ka ng motor. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Dahil pag ikaw ay malapit sa aksidente, delikado. At meron pang isa na makapatiran natin, may loved ones, humingi ng backup prayer. Merong lung cancer. Mahirap talaga. Kung kailan wala ng panahon, wala ng oras. Hallelujah. Kaya ang sabi ko dun sa mga humingi ng prayer, kung saan kayo malapit na pwede kayong humingi ng manggagawa,
Diyan na kayo lumapit. Humingi ng worker na magpupunta sa inyo sa ospital ngayon. Kaya ako'y naaawa. Pero I challenge you, walang imposible sa Diyos. Kaya sabi ko, kung nanonood ka ngayon sa ating live program dito sa Bangar, mangako ka na maglingkod ka na sa Diyos. Pangako na wag mong sayangin, gawin mo na ang kalooban ng Diyos. Dahil siguro yun ang calling sa iyo ng mahal na Panginoon. Kaya sa ating mga baguhan na nandyan, sa ating mga viewers, let us pray first. Tayo manalangin muna. Sabihin niyo, mapagpalang Ama sa langit, pangalan ni Jesus, pinakamamahal na Jesus, salamat po na ako'y inibig mo. Mahal na Panginoon, lahat ng bagay, dapat kong pasalamatan sa iyo. Kung ito'y pinaintulutan mo sa aking katawan, mahal na Panginoon, alam ko ikaw ay Diyos sa magpapagaling nito. Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa akin. Mahal na Panginoon Jesus, nagbabalik loob na ako sa iyo. Patawarin mo ako sa lahat ng aking makasalanan na gawa. Mahal na Panginoon, iniibig kita. Iligtas mo po ako. Tinatanggap kita ngayon. Aking Panginoon, Diyos, sa hari ng aking buhay. Pangalan ni Jesus, na aking tagapagligtas. Amen. Mapagpalang Ama sa langit sa pangalan ni Jesus. Pangunang dalangin aming mahal pastor, Evangelista Willis Radalmeda, your end-time prophet. Mahal na Panginoon, yung manggagawa. Madalangin sa mga baguhan. Kahabagan mo sila. Bigyan mo sila pagkakataon na maglingkod sa iyo. Yamang ikaw ay tinanggap nila bilang Panginoon Diyos at Hari ng kalamabuhay. Maging malakas sa oras na ito. Mahal na Panginoon, sulat mo ka ng mga pangalan sa kalat ng buhay sa langit. Pangalan ni Jesus, pagpalain mo sila. Pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sa ating mga beloved foreigner brethren, sa mga nandun din sa abroad na ating mga kapatiran, hindi lang pala sa Pilipinas, nagbabagyo. Meron doon kapatiran sa Macau yata. Sa kanila, signal number 8. Terribleng bagyo yan. Grabe. Dito, 1, 2, 3, 4. Pag nasa 4 na tayo, para nanganganib na. Pag nag-5, sa kanila humingi ng prayer. Signal number 8. Terrible. Grabe. Sabi nga parang cyclone na talaga. Ang paligid nila talagang madidinig yung ugong ng napakalakas na hangin. Tapos sa baba, baha. Talagang grabe. Akala natin dito lang sa atin sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, hindi pala. Ang kalamidad ay talagang dumarating. Sabi nga, weather lang. Kung saan tatama, yan. Kaya tayo pinagpipray lang sa ating mga kapatiran. Sa mga foreigner brethren natin, let us pray, follow this prayer, repeat this prayer after me. Precious Heavenly Father, in the name of dearest Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Lord, dearest Jesus, thank you so much for your love that you born and died on the cross of Calvary. Lord, dearest Jesus, make me worthy to praise and worship thy wonderful name. Thank you, Lord, for beloved pastor, Evangelist Willis Radalmeda, your end-time prophet, the man of God, and to all workers of Jesus Miracle Crusade, their national ministry. Father, dearest Jesus, I accept you now as my Lord God, Savior, Redeemer of my soul, save me of my loved ones. In Jesus' name, amen. Yes, Lord, dearest Jesus, bless the beloved viewers, O Lord God. Forgive their sins, O Lord God. Make them real Christians. Write their names in the book of life in heaven, now and forever. Bless them physically, materially, financially, and spiritually. Father, dearest Jesus, protect our beloved brethren, their loved ones from different countries, from different nations. Bless them and protect them, O Lord God, from any kinds of trouble. Father, pray in Jesus' name, be blessed, be blessed, be blessed. In Jesus' name, amen. Kaya sa lahat na ating minamahal na mga kapatiran, pagpalain din lahat na ating mahal na Panginoon sa ating banal na gawain dito po sa Barangay Nagsabaran, Bangar, La Union. Wednesday, Friday, and Sunday. Yan po ang ating regular services sa ating gawain dito. Hallelujah. Kaya sa ating mga kapatiran din sa Baki, meron lang pag-a-adjust ng oras natin. Dahil nga sa school year na, meron ng pasok.
Hallelujah. Doon sa Baki, ang ating schedule ngayon doon ng Wednesday and Friday ay magkaparehas. Alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon. Wednesday and Friday. At pag Sunday, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Yan ang ating gawain doon sa Pastoral House Chapel natin sa Barangay Baki, Bacnotan, La Union. At dito naman sa ating gawain sa Barangay Nagsabaran, Bangal, La Union, pag araw ng Merkules, alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon o alas 5 ng hapon. Pag Biyernes, overnight prayer natin, nag-umpisa tayo alas 9 ng gabi at natatapos na tayo ng madaling araw. Misa alas 3 o alas 4 ng madaling araw ng Sabado. Pag Linggo, ang ating gawain ay nag-start tayo ng alas 10 at hanggang ganitong oras na ating gawain. At sa ating Darigayos, Barangay Bible Study, mga kapatid ko, Barangay Darigayos Bible Study, every Thursday, mga kapatid ko. Kaso, napakahirap nga ng panahon ngayon dahil lagi umuulan. Ang masasabi ko lang sa mga kapatiran natin, huwag kayong magdamdam. May bagyo, walang bagyo, dapat hindi natin tinitigil yung gawain natin. Then, ang malapain susang nagbigay sa atin ng pagkakataon na magamit tayo ng malapay noon, pati yung ating gawain. Nakikita ng ating mga kabarangay, ng ating mga kababayan doon, na hindi tayo sumusuko, never retreat, never surrender. Kaya may bagyo, walang bagyo, may gawain tayo. Amen. Yan ang malapay Jesus mag-iingat sa atin. No, sabi nga ng ating malapastor, walang makakaharang. Kahit tutukan ka ng baril, kahit na tutukan ka ng ano dyan, ng tangke ni gera, wala makapaghihinto sa gawain natin. Mga abusayap nga, hindi napatigil ang malapastor. Nagpupuri sila sa ulo-sulo sa Mindanao. Nakilala tuloy ang gawain ng Jesus Miracle Crusade ng mga abusayap na hindi pala kayang patigilin ang man of God kasama ng 12 prayer warrior. Amen? Ngayon, malapit na ang Talipaw Peace Mission Anniversary. Magmula noong July, August, September na ngayon. At nakauwi ang ating malapastor kasama ng 12 prayer warrior Oktubre. Kaya malapit na. Ngayon, 1 month na lang pala. September 3 ngayon. Nung nakauwi sila sa Pastoral House, October 3. Ganon ang himala ng Diyos. Hindi na patigil ang mga abusayap ng ating malapastor. Tayo, sabi ng malapastor, walang bagyo na makapagpapahinto sa gawain ng Diyos. Amen. Walang masamang panahon na makapagpapatigil sa gawain ng Diyos. Amen. Kaya dapat lagi tayo nagawin kasi nagkakaroon ng gap eh. Pag nagkaroon ng gap, yung Wednesday, nandito tayo, yung iba, Thursday gusto dumalo. O kayo mag-isip. Biglang walang gawain. Yung nag-absent ng Wednesday, hindi na makadalo ng Thursday. Kaya absent ka na ng Wednesday, absent ka rin ng Thursday. May gap na. Kaya ang pagpapala, imbis na maabot na, inagaw na ni Taning. Tayo, nakikipag-agawan tayo sa pagpapala. Dati, prayer tayo ng prayer. Mano pa nung pagpalain mo ako para ako'y makadalo, makapaglingkod sa Diyos. Tignan nyo, nagkaroon ng gap. Yung mga kapatiran, Sunday na Sunday, absent. Wala akong masasabi sa inyo. Hintayin nyo ang paalaala ng Diyos. Sabi nga ng ating malapastor, huwag nating hintayin yung palo ng Diyos. Pag lumalayo ka sa malapay noon, papaluin ka ng malapay noon. Dahil mahal ka ng Diyos. Hindi maintindihan? Sige. Pag dumating na yan, maintindihan mo. Dahil mahal ka ng Diyos, may paalaala ang Diyos. Pero pag sinusunod mo ang utos ng Diyos,
ang pagpapala mag-overtake pa. Lalampas ng lalampas ng lalampas ang pagpapala. Amen? Kaya, nakapanghihinayang. Pag nagkaroon tayo ng gap sa ating gawain, nag-absent, hindi na mamalayan ng mga kapatiran. Nagkakaroon pa ng kasunod. Yung kasunod, absent. Yung kasunod, absent. Yung nauna, nag-absent na rin. Oh. Dapat yung nauna, patuloy. Para yung mga nasa kasunod, patuloy. Maghihintayan tayo sa finish line. Sa langit. Amen? Eh yung mga sumusunod, nag-absent. Tinignan nung nauna. Siya tinabati. Sa susunod, nag-absent na naman yung isa. Awandan. Ikaw na lang mag-isa. Sa susunod, uray siyak, awanan. Ganon ang nangyayari. That is logic. Everybody say, praise the Lord. Pero kung lahat tayo, naghihintay sa pagbabalik ng Diyos. Ang babalikan ng Diyos, nagpapahalaga sa kaligtasan. Everybody say, praise the Lord. Amen! Kaya sa ating lahat na nandito, crusade na natin, September 13, 14, 15, 16, 17. O, tignan nyo. Wala na naman tayong gawain sa susunod na linggo. 3 ngayon. 6, 7, 8. Magkakasunod na gawain. Tapos 10. Nagsasounding na tayo. O, ano na ngayon pipili natin? Maulanan o mag-sounding? Mag-sounding na umuulan o hindi sasama na walang ulan, hindi makapag-sounding. Kaya ang sinasabi ko, may ulan, walang ulan, may bagyo, walang bagyo. Ang kaluluwa naghihintay sa atin. Tayo na lang inaasahan ng mahal na Panginoon na maglalapit sa kanila sa Diyos. Dahil yung kanilang mga sakit, yun ang paraan ng Diyos para mailapit natin sila sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Matagal na tayong hinanap ng Diyos. Natagpuan na tayo ng Diyos. Ngayon, enjoy na natin ang inaalagaan nating kaligtasan. Pagpapala, nandyan na. Amen! Samantala yung mga loved ones natin, hanggang ngayon, nako, kung kailan marami ng sakit na dumadapo sa kanilang katawan, ayaw pa rin nilang maglingkod sa Diyos. Pero ang masasabi ko, mahal na mahal tayo ng Diyos. Tayo na rin manalangin sa ating mga karagdagang pangailangan para sa ating crusade. Hallelujah. Yung ating yellow pad na binigay nung nakarang pinasa natin, yung mga gusto magdagdag pa kayo doon. Yung mga gusto magbigay pa kayo doon. Para sa ating financial support, para sa ating crusade. At ngayon sa ating special offering. Pagpalang Diyos sa mga banal sa pangalan ni Jesus. Para pa yun, pagpalain mo po lahat ng mga kapatiran magbibigay para sa iyong gawain. Padre mong buksan ang mga dungawan ng langit. Ibuhos mo sa kanila ang masaganang pagpapala. Pagpalain mo lahat na nagbibigay para sa iyong gawain. Ibalik mo sa kanila na higit sa kanilang inaasahan na kanilang pinagkakaloob. Sa pangalan ni Jesus,